ka-junk shop, isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Meron po akong share sa inyo na video patungkol po sa kung paano po ang tamang pagtingin o pagbasa sa ating mga kiluhan. Para po kapag kayo ay may bibilhin, halimbawa bibili kayo ng isda, ng mga kung ano-ano, para hindi po kayo nadadaya, para alam nyo po kung ano po yung tamang pagkwenta, kung ilan po yung timbang ng binili ninyo na item. Marami po sigurong may alam na nito, pero share na rin natin para doon sa mga hindi pa nakakaalam. Mapasin nyo mga ka-junk shop, itong kiluhan natin ay pang 10 kilograms. Max na po yan, max na capacity nito. Pang 10 kilo lang. Itong ordinary na kiluhan lang. Ito po. Kung makikita nyo po yan, paliwanag ko po muna sa inyo, ang 1 kilo po ay merong 1,000 grams. 1,000 grams po yan, yung 1 kilogram. Yan po ang kanyang equivalent. Tapos makikita nyo po ito, bawat 1 kilo. Sa bawat 1 kilo po na yan, meron po kayong makikita na 20 na guhit. Nakikita nyo po yan. Bawat 1 guhit po nyan ay equivalent po sa 50 grams. Tapos pagdating sa pangalawa, 100 grams. Kasi ang 1 kilo nga po ay 1,000 grams. Para po alam ninyo ano po. O, halimbawa po yan ay kung tumapat dito sa 1/4, yan po ay 250 grams. 250 grams, ano po? Pag po yan ay pumunta lang sa unang guhit, yan po ay 50 grams. Sa pangalawang guhit po, 100 grams. Kung mapapansin nyo po, meron pong 10 matataas na guhit at 10 maiiksing guhit. Yan po ano. Yung pong maiiksing guhit, yan po yung tinatawag kalimitan ng mga tindera o tindero na kalahating guhit. Yan pong kada unang guhit na yan, yan natawag nilang kalahating guhit. Pagpatakbo doon sa mahabang guhit, yan ang tinatawag nilang 1 guhit. Kasi ang kinikwenta po nila kalimitan dyan, 10 guhit po ang laman ng 1 kilo. 10 guhit. Ngayon naman po, paano naman po ang tamang pagkwenta? Ito po, halimbawa po 300 ang kilo ng binibili ninyo. Siyempre po sa unang guhit, yan, sa 1 guhit po, pwede nyo naman po i-divide yung 300 sa 20. Kasi po may 20 na guhit tong kiluhan. Pwede i-divide nyo po sa 20 yung 300 ay 15 pesos po ang 1 guhit. Ibig sabihin, kung bumili lang kayo ng 1/4, yan, 1/4 po yan ha. Kwentahin nyo po sa 2.5 guhit. So, ang 2 guhit, 2 guhit po ay, pero po sa 2 guhit na to ay 30. Pwede nyo pong times nyo po yan. 0.25 yung 1/4 times 300 equal 75 po yung 1/4. Tapos syempre po yung kalahati 150. Pag yan po ko nabili ninyo ay lumampas po ng kalahati na may kasama na kalahating guhit, di 150 plus 15 nyo po. Kasi yung kada guhit po ng 300 is 15. Ganun lang po ang gagawin ninyo. Para hindi po kayo nadadaya o dapat para alam nyo po kung ilan po ba ang timbang nung inyong binili. Halimbawa po yung binili nyo naman lumabis ng 1 kilo. Yan, ganyan. Ay equal sa po yan sa 1.1. Doon nyo na po yan kwentahin. 1.1 times 300 po equals 330. Yan po yun oh. Eh kung ganito lang ang labis, may kalahating guhit, di 300 plus 15 nyo lang po. Kung sa 300 lang po ang kilo nun, mga ka-junk shop o sa mga viewers natin dyan, sana po naiintindihan nyo no.
yung tamang pagtingin po ng ating kiluhan. Kasi yung iba ay nakikipagtalo sa kiluhan kahit hindi pa naman sila siguro marunong tumingin ng tamang kilo. Napakahirap po ng ganun. Para po alam nating lahat, hindi po tayo nadadaya, at saka alam po natin kung ilang kilo talaga o ilan ang timbang ng ating binili. Pero ito pa po ito po pang 10 kilo lang. Ang kaya lang pong itimbang nito ay 10 kilo lang. Kasi po pag yan ay yan, pag lumampas na po yan, tumutukod na po yung ano niya sa ilalim. Ibig sabihin po hindi na po dadagdag yung timbang nun pag pinatungan nyo po ito ng mas mabigat pa sa 10 kilo. Halimbawa po pinatungan nyo po ito ng 15 kilogram. Hindi na po yun kaya nito. Hindi na po yan gagalaw. Siguro lalampas lang po yan sa 10 kilos. Hindi na po yun dadagdag. Sana po naiintindihan nyo. Kaya ang max na capacity po na pwede nating timbangin dito ay 10 kilo lang. Kung maaari, huwag nyo na isagad sa 10 para hindi tumukod. Kasi may tumutukod yan dito. Yan po. Makikita nyo mayroong tornilyo sa ilalim. Yan. Pag po over na po yung timbang na nilagay nyo dyan, tutukod na po yan doon sa baba dito. Tutukod na yan. Hindi nakakayanin ng inyong kiluhan. Ano po? Naintindihan nyo? Yan. Tapos ito po yung spring nyan. Spring. Yan. Huwag nyo na pong pansinin yung madumi. So, anong lagi po itong ginagamit dito sa junk shop. Paano naman? Halimbawa, mga 180 ang kilo. Bibili natin. Di 180, di-divide nyo lang po sa 20 para malaman nyo po kung magkano ang bawat guhit dito sa kiluhan. 180. Divide nyo po sa 20. Ibig sabihin po, 9 pesos po ang kada guhit. Ang kada guhit ng 180. O halimbawa po, ang binili nyo lang ay isang guhit. Dito tumitimbang sa padalawang guhit na mahaba. Yan. 100 grams lang po yan. Eh di 18 pesos lang po yung babayaran nyo. Halimbawa, bumili kayo ng sibuyas. Tinimbang ngayon nila sa kanilang kiluhan. Nakita nyo, hanggang dito lang yung binili nyo, 100 grams lang. Times nyo po yung 0.10. 0.10 times 180 equals 18 pesos po. 18 pesos po yun. Yan. Depende po sa kung magkano yung bibilhin nyo o ibibenta nyo. Doon nyo po kwentahin. Laging i-divide nyo na lang po sa 20. Kung magkano man ang kilo. Kahit pa 1,000 ang kilo, 500 ang kilo, lagi nyo pong i-divide sa 20. Para hindi po kayo nalilito. Ano po? Pag dinivide nyo po sa 20, yun po ang kabayaran ng kada isang guhit na makikita nyo dito. Kasi po yung kiluhan na yan, may 20 na guhit bawat kilo. Yun po. Kaya doon nyo po yun i-divide sa 20. Ayan. Tapos, huwag nyo po kalimutan, yung isang kilo po, 1 kilogram, is equivalent to 1,000 grams. Ano po? 1,000 grams ang isang kilo. So, ito, 10 kilo, ay di 10,000 grams. Yun po, sana po may natutunan kayo dito sa shinare kong video. Next video po natin, tuturo ko naman po sa inyo kung yung iba kasi, yung paano mas mapapalambot natin yung kiluhan o mas mapapatigas natin para hindi tayo nadadaya sa ating mga timbangan. No? Po, isi-share ko rin po yun sa inyo. Pero dito sa video natin na to, ito na lang muna. O yun po, maraming salamat at huwag pong kalimutang mag-share, like,
subscribe po ang ating YouTube channel. Konting tulong lang po para sa ating munting YouTube channel. Maraming salamat po.